Sa gilid ng baryong napapalibutan ng kakahuyan at palayan, may isang kubong kahoy na matagal nang pinaniniwala ang pinamumugaran ng kung ano-anong lihim. Doon nakatira si Mateo, isang sundalong matagal nang naglingkod sa bayan, ngunit piniling manahimik matapos ang mga taon ng pakikipaglaban. Hindi siya kilala sa pagiging maingay o palabiro. Kilala siya sa katahimikan, sa matalim na mga mata, at sa kakaibang anting na nakasabit sa kanyang leeg. Isang maliit na agimat na may hugis ng ulo ng aso. Walang nakakaalam kung saan niya iyon nakuha. Ang iba'y nagsasabing minana niya sa isang matandang albularyo. Ang iba na may naniniwalang nakuha niya iyon sa isang misyon sa kabundukan, kung saan may mga nilalang na hindi pangkaraniwan. Ngunit sa kabila ng mga usap-usapan, hindi kailanman ipinaliwanag ni Mateo ang pinagmulan ng anting. Isang bagay lamang ang alam ng lahat. Mula nang isuot niya iyon, tila nag-iba ang kanyang kapalaran. Tahimik ang baryo sa umaga. Ang mga manok ay tila mahinang tumitilaok at ang hangin ay may dalang amoy ng basang lupa. Ngunit sa mga nakalipas na linggo, may kakaibang takot na gumagapang sa puso ng mga tao. May mga hayop na natatagpo ang patay sa umaga, tila piniga ang dugo. May mga batang nagkakasakit ng walang dahilan. At sa tuwing sumasapit ang gabi, may mga aninong gumagalaw sa gilid ng kagubatan. Isang gabi, habang nakaupo si Mateo sa harap ng kanyang kubo, pinagmamasdan ng unti-unting paglubog ng araw, may isang matandang babae ang dumating. Mabagal ang kanyang lakad at tila mabigat ang kanyang hininga. Mateo, mahina nitong tawag. Ikaw na lang ang pag-asa namin. Tumingin si Mateo. Hindi siya agad nagsalita. Sanay siyang pakinggan muna ang katahimikan bago ang salita. May nawawala na namang bata, patuloy ng matanda. 3 gabi nang sunod-sunod. Wala kaming makita, wala kaming marinig. Ngunit sa tuwing sumasapit ang dilim, may gumagala sa paligid. Hindi tao. Tumingin si Mateo sa kagubatan. Tahimik ito, ngunit hindi mapayapa. May kakaibang bigat sa hangin, tila may nagmamasid. Alam mo kung ano iyon, sabi ng matanda. Aswang. Isang salitang matagal nang kinatatakutan sa baryo. Isang nilalang na hindi madaling harapin, ngunit hindi kumibo si Mateo. Hinawakan lamang niya ang anting sa kanyang leeg. Ang maliit na ulo ng aso ay tila umiinit sa kanyang palad, na para bang may sariling pulso. Noong bata pa siya, may isang asong ligaw na palaging sumusunod sa kanya. Hindi ito umaalis sa kanyang tabi kahit saan siya magpunta. Minsan, sa gitna ng kagubatan, may narinig siyang ungol mula sa dilim. Isang aninong may matatalas na kuko ang sumugod sa kanya. Ngunit bago pa siya masaktan, tumalon ang aso at hinarap ang nilalang. Hindi na niya muling nakita ang aso pagkatapos noon. Sa halip natagpuan niya ang anting na iyon sa lupa, mainit at tila buhay. Mula noon, hindi na siya natakot sa dilim. Pupunta ako mamaya, mahinang sabi ni Mateo sa matanda. Kapag tuluyang lumubog ang araw, tumango ang matanda, tila may bahagyang pag-asa sa kanyang mga mata. Umalis ito ng dahan-dahan, iniwan si Mateo sa harap ng kanyang kubo. Habang lumalalim ang gabi, naghanda si Mateo. Isinuot niya ang kanyang lumang uniforme, dala ang isang matibay na kutsilyo at isang ilaw na may mahinang apoy. Ngunit ang pinakamahalaga sa lahat ay ang anting sa kanyang leeg. Habang isinasabit niya ito, naramdaman niyang bumigat ang hangin sa paligid. Lumabas siya ng kubo at tinahak ang daan patungo sa kagubatan. Ang buwan ay nakatago sa likod ng makapal na ulap. Walang liwanag na gabay kundi ang mahinang ilaw sa kanyang kamay. Sa gitna ng katahimikan, may narinig siyang mahina ngunit malinaw na kaluskos. Parang may gumagapang sa lupa. Huminto siya at nakinig. Hindi siya natatakot. Sanay na siya sa mga tunog ng gabi. Lumabas ka, mahinang sabi niya. Alam kong narito ka. Maya-maya may isang aninong lumitaw sa pagitan ng mga puno. Mahaba ang katawan, payat, at may mga matang kumikislap sa dilim. Hindi ito tao.
Hindi rin ito hayop. Isang nilalang na matagal nang kinatatakutan sa mga kwento. Ngunit hindi umatras si Mateo. Sa halip, humigpit ang hawak niya sa kutsilyo. Ang anting sa kanyang leeg ay tila umiinit at may pakiramdam siyang hindi siya nag-iisa. Unti-unting lumapit ang nilalang. May amoy itong mabaho at malamig. Ngunit habang papalapit ito, tila nagbago ang hangin. May mahina ngunit matatag na presensyang pumalibot kay Mateo. Para bang may bantay na hindi nakikita. Huminto ang nilalang, tila nag-aalinlangan. Sa unang pagkakataon, may bahid ng pag-aatubili sa mga mata nito. Hindi ka natatakot? Bulong ng nilalang. Hindi, sagot ni Mateo. May kasama ako. Hinawakan niya ang anting. Sa sandaling iyon, tila may malamig ngunit matatag na lakas na dumaloy sa kanyang katawan. Parang may isang asong matapat na nakatayo sa kanyang tabi, handang ipagtanggol siya. Hindi na umatake ang nilalang. Sa halip, umatras ito, dahan-dahang naglaho sa dilim. Ngunit alam ni Mateo na hindi pa ito ang katapusan. Isa lamang itong paunang babala. Habang nakatayo siya sa gitna ng kagubatan, malinaw sa kanyang isip na may paparating na mas malala. Ang mga aswang ay hindi basta umaalis ng walang dahilan. May hinahanap ang mga ito, may layunin. At alam niyang hindi siya makakaiwas. Huminga siya ng malalim at naglakad pabalik sa baryo. Sa kanyang leeg, ang anting ng aso ay patuloy na umiinit na para bang may sariling buhay. Isang paalala na sa darating na mga gabi, haharapin niya ang mga nilalang ng dilim at hindi siya uurong. Ang laban ay nagsisimula pa lamang. Madilim pa rin ang kalangitan nang makabalik si Mateo sa baryo. Ang iilang ilaw mula sa mga lampara sa bahay ng mga magsasaka ay halos hindi sapat upang tabunan ang bigat ng gabi. Tahimik ang paligid, ngunit hindi payapa. May pakiramdam na parang may nagmamasid mula sa malayo. Huminto siya sa gitna ng daan at pinakinggan ang hangin. Ang mga dahon ng kawayan ay marahang gumagalaw at ang mga aso sa baryo ay hindi tumatahol. Sa halip, nakatago ang mga ito sa ilalim ng mga bahay, parang may kinatatakutang hindi nakikita. Hinawakan ni Mateo ang anting sa kanyang leeg. Ang maliit na hugis ng ulo ng aso ay hindi na kasing init tulad ng kanina, ngunit may bahagyang pulso pa rin. Isang tahimik na paalala na ang nilalang sa kagubatan ay hindi basta-basta. Sa dulo ng daan, may isang ilaw na kumikislap. Isang lampara ang hawak ng matandang babae na lumapit sa kanya kanina. Naghihintay ito, tila hindi mapakali. Ano ang nakita mo? Tanong ng matanda nang makalapit si Mateo. Hindi pa sila tuluyang umaatake, sagot niya. Nagmasid pa lamang. Parang sinusubukan kung hanggang saan ang kaya nila. Marami ba sila? Mahina nitong tanong. Hindi ko sigurado, tugon ni Mateo. Pero hindi iisa, at may hinahanap sila. Naupo ang matanda sa gilid ng daan. Noong kabataan ko, sabi nito, may kwento ang lola ko tungkol sa isang anting na may bantay na aso. Sinasabing kapag nagising ang anting, may darating na mas malaking panganib. Hindi lang sa isang bahay o pamilya, kundi sa buong baryo. Hindi sumagot si Mateo. Tumingin lamang siya sa malayo, sa direksyon ng kagubatan. Parang mas makapal ang dilim doon kaysa sa ibang bahagi ng gabi. May naaalala ka ba tungkol sa pinagmulan ng anting mo? Tanong ng matanda. Matagal bago siya nagsalita. May aso akong kasama noon. Ligaw lang, pero hindi ako nito iniwan. Isang gabi may sumugod sa akin sa bundok. Hindi ko nakita ang muka, pero narinig ko ang ungol. Tumalon ang aso at hinarap ang nilalang. Nang magising ako kinabukasan, wala na ang aso. Ang nakita ko na lang ay ang anting na ito. Tahimik na nakinig ang matanda. Ang mga asong ganyan, sabi nito, ay hindi basta hayop. Minsan, bantay sila ng isang bagay na mas matanda pa sa atin. Kung bantay ito, sagot ni Mateo, bakit ngayon lang ito umiinit? Hindi nakasagot ang matanda.
Tumingin lamang ito sa langit na tila may hinahanap sa mga ulap. Maya-maya, may batang tumakbo mula sa isang bahay. Habol hininga ito at may luha sa mga mata. "Nanay ko," sabi ng bata. Hindi na siya gumigising. Agad na tumayo ang matanda at sumama sa bata. Sumunod si Mateo. Pagdating nila sa bahay, nakita nilang nakahiga ang isang babae sa banig. Maputla ang balat at malamig ang mga kamay. Ngunit may bahagyang paghinga pa. Parang kinuhanan ng lakas. Bulong ng matanda. Lumapit si Mateo at hinawakan ang pulso ng babae. Mahina ngunit naroon. Tiningnan niya ang leeg nito at may nakita siyang manipis na marka. Halos hindi halata. "Hindi pa tapos," sabi niya. "Babalikan siya." "Paano mo nalaman?" tanong ng matanda. "Hindi sila kumukuha ng minsanan," sagot niya. "Bumabalik sila hanggang tuluyang maubos." Natahimik ang lahat sa loob ng bahay. Ang bata ay mahigpit na humawak sa kamay ng ina nito. Tumingin si Mateo sa bintana. Sa labas, ang hangin ay biglang tumigil. May pakiramdam siyang may nakatingin mula sa dilim. Lumabas siya ng bahay at tumayo sa bakuran. Ang anting sa kanyang leeg ay muling umiinit. Hindi kasing lakas tulad sa kagubatan, ngunit sapat upang maramdaman niya ang presensya. Sa gilid ng bakod, may aninong gumalaw. Mabilis, ngunit malinaw sa kanyang mata. Hindi ito basta hayop. Tila mas matangkad, mas payat, at mas maingat. "Alam kong nandyan ka," sabi niya sa dilim. "Hindi ako aalis." Ilang sandali ang lumipas. Walang sumagot. Ngunit ang anino ay hindi na gumalaw. Para itong naghihintay. Naramdaman ni Mateo ang isang malamig na hangin sa kanyang likuran na para bang may lumapit sa kanya. Hindi siya lumingon agad. Sanay siyang harapin ang panganib ng hindi nagpapanik. Dahan-dahan siyang lumingon. Walang tao. Ngunit sa lupa, may bakas ng paa na hindi pangkaraniwan. Mahaba ang daliri at tila mas matulis kaysa sa paa ng tao. Naramdaman niyang lumalalim ang problema. Hindi lamang isang aswang ang gumagala, may grupo at tila may pinamumunuan ng mga ito. Bumalik siya sa loob ng bahay. "Magbabantay ako rito ngayong gabi," sabi niya. "Huwag kayong maglalabas ng ilaw sa bintana. Huwag kayong lalabas." "Hanggang kailan?" tanong ng matanda. "Hanggang malaman ko kung ano ang hinahanap nila," sagot niya. Umupo si Mateo sa may pintuan, nakaharap sa labas. Ang gabi ay tila mas mabigat kaysa dati. Ngunit sa kabila ng dilim, hindi siya natatakot. Sa kanyang leeg, ang anting ng aso ay patuloy na may mahinang init, parang may bantay na hindi nakikita. At sa malayo, sa pagitan ng mga puno, may mga matang kumikislap sa dilim. Hindi lamang isa, marami. Ang baryo ay nasa ilalim na ng pagmamasid. Hindi umalis si Mateo sa pintuan ng bahay hanggang sa unti-unting magliwanag ang silangan. Ang gabi ay tila mas mahaba kaysa karaniwan. Ilang ulit niyang naramdaman ang malamig na hangin na tumaraan sa bakuran at may mga sandaling parang may aninong gumagalaw sa gilid ng kanyang paningin. Ngunit walang tuluyang lumapit. Nang tuluyang sumikat ang araw, saka lamang siya tumayo. Ang babae sa loob ng bahay ay bahagyang nagkaroon ng kulay ang mukha, ngunit mahina pa rin. Ang bata ay nakatulog sa tabi nito, hawak ang kamay ng ina. Lumabas si Mateo sa bakuran at sinuri ang lupa. May mga bakas ng paa na hindi pangkaraniwan, mahahaba ang daliri, at tila mas malalim ang pagkakatapak kaysa sa paa ng tao. Sinundan niya ang mga bakas patungo sa gilid ng baryo kung saan nagsisimula ang kakahuyan. Habang naglalakad siya, napansin niyang walang ibong kumakanta. Kahit ang hangin ay tila nag-aalangan. Ang ganitong katahimikan ay hindi likas sa umaga. Para bang may naiwan na bakas ang gabi sa buong paligid. Sa ilalim ng isang punong mangga, may nakita siyang piraso ng tela. Madumi at punit. Tinampot niya ito at sinuri. Mukhang galing sa damit ng bata o babae. Ibig sabihin, may dinadala ang mga nilalang.
o may kinukuha. Naramdaman niyang uminit ang anting sa kanyang leeg. Hindi kasing lakas ng gabi, ngunit sapat upang magbigay babala. Tumingin siya sa kagubatan. Ang mga puno ay tila mas siksik kaysa dati, at ang liwanag ng araw ay hirap makapasok. May gumalaw sa loob. Hindi siya agad pumasok. Sa halip, umikot siya pabalik sa baryo upang kausapin ang mga tao. Sa gitna ng plaza, nagtipo ng ilang magsasaka at matatanda. Halata sa kanilang mga mukha ang pagod at takot. "Ano ang nakita mo?" tanong ng isa. "Marami sila," sagot ni Mateo. "At bumabalik sila sa iisang bahay. Hindi sila basta nanghuhuli, may hinahanap." "Ano ang hinahanap nila?" tanong ng isa pang matanda. Umiling si Mateo. "Hindi pa malinaw, pero may pinipiling tao. Hindi sila basta pumipili." May isang lalaki ang lumapit, may dalang balita. May isa pang nawawala sa kabilang dulo ng baryo. Isang binata. Hindi na nakita mula kagabi. Natahimik ang mga tao. Ang takot ay unti-unting lumalalim. Tumingin si Mateo sa direksyon ng bahay na tinutukoy. "Doon sila susunod," sabi niya. "Kung hindi sila mapipigilan." "Paano natin sila pipigilan?" tanong ng matandang babae na lumapit sa kanya kahapon. "Hindi namin sila nakikita. Hindi namin sila marinig. Hindi natin sila hahabulin sa dilim," sagot ni Mateo. "Papasukin natin sila sa liwanag." Hindi agad naintindihan ng mga tao ang ibig niyang sabihin. Ngunit hindi na siya nagpaliwanag. Sa halip, naglakad siya patungo sa bahay ng binatang nawawala. Ang bahay ay maliit at yari sa kahoy. Bukas ang pinto at walang tao sa loob. May mga bakas ng kaluskos sa sahig at may isang upuang nakatumba. Sa dingding, may gasgas na tila gawa ng matutulis na kuko. Lumapit si Mateo sa bintana at tumingin sa labas. Sa likod ng bahay, may bakas ng pagkaladkad sa lupa. Sinundan niya ito hanggang sa may isang lugar na tila pinagtapunan ng kung ano. Ngunit walang katawan. Walang bakas ng dugo. Hindi pa tapos, bulong niya sa sarili. Naramdaman niyang umiinit muli ang anting. Mas malakas ngayon. Tumingin siya sa gilid ng bahay. May isang aninong mabilis na gumalaw sa pagitan ng mga puno. Hindi ito nagtatago. Para itong nagmamasid lamang. "Lumabas ka," sabi ni Mateo. "Hindi kita hahabulin kung hindi ka lalapit." Tahimik ang paligid. Ngunit may presensyang malinaw, parang may nakikinig. Maya-maya, may mahina ngunit malinaw na tinig na umabot sa kanyang pandinig. Hindi ito galing sa isang direksyon lamang, parang nagmumula sa hangin. "May dala ka," sabi ng tinig. "Kaya ka namin binabantayan." Humigpit ang hawak ni Mateo sa anting. "Kung ako ang gusto ninyo, ako ang harapin ninyo. Huwag ang mga tao." May sandaling katahimikan. Pagkatapos may mahina at malamig na tawa. "Hindi ikaw," sagot ng tinig. "Ang dala mo." Nawala ang presensya. Bumalik ang normal na hangin. Ngunit alam ni Mateo na hindi pa tapos ang lahat. Ngayon malinaw na sa kanya. Hindi lamang ang baryo ang target. Ang anting na suot niya ang tunay na hinahanap. Bumalik siya sa plaza. "Maganda kayo," sabi niya sa mga tao. "Huwag kayong lalabas kapag gabi. Isara ang mga bintana. At huwag kayong mag-iiwan ng ilaw sa labas." "May pag-asa ba tayo?" tanong ng isa. Tumingin si Mateo sa kagubatan. "May laban," sagot niya. "At hindi ako uurong." Sa kanyang leeg, ang anting ng aso ay mas mainit kaysa dati. Parang may sariling isip. Parang may nais ipaalala. Sa darating na gabi, hindi na lamang siya magbabantay. Siya na ang babantayan. Lumipas ang araw na mabigat ang pakiramdam ng buong baryo. Kahit maliwanag ang araw, walang sigla ang mga tao. Ang mga bata ay hindi na naglalaro sa kalsada at ang mga magsasaka ay maagang umuuwi mula sa bukid. Ang katahimikan ay tila hindi natanda ng kapayapaan
kundi ng pag-iingat. Si Mateo ay nanatili sa gitna ng baryo buong maghapon. Hindi siya nagpahinga. Sa ilalim ng isang malaking puno, tahimik siyang nakaupo habang minamasdan ang paligid. Ang anting sa kanyang leeg ay hindi na nawawala ang init. Parang may sariling tibok na umaayon sa kanyang paghinga. Lumapit ang matandang babae na unang humingi ng tulong sa kanya. May dala itong isang maliit na supot. "May nakita akong luma sa bahay," sabi nito. "Baka makatulong." Inabot niya kay Mateo ang supot. Sa loob nito ay may ilang tuyong dahon, asin, at isang lumang piraso ng kahoy na may ukit ng aso. "Pag-aari ito ng lola ko," paliwanag ng matanda. Sabi niya, ang mga anting na may bantay na aso ay hindi lamang panangga. Gabay din sila, pero minsan may hinahanap ang mga nilalang na hindi natin nauunawaan. Tiningnan ni Mateo ang ukit. Halos kapareho ito ng hugis ng anting na suot niya. Ngunit mas luma, mas kupas. "May alam pa ba ang lola mo tungkol dito?" tanong niya. "May isang kwento," sagot ng matanda. "Noong unang panahon, may mga anting na ginawa upang bantayan ang hangganan ng mundo ng tao at ng mundo ng mga nilalang. Kapag ang isa sa mga anting na iyon ay nagising, may mga nilalang na magtatangkang bawiin ito." Hindi agad nagsalita si Mateo. Tumingin siya sa kagubatan na tila mas madilim kahit araw pa. "Kung bawiin nila ito," tanong niya, "ano ang mangyayari?" "Bubukas ang daan," sagot ng matanda. "At hindi na sila mapipigilan." Tahimik ang hangin sa pagitan nila. Ngunit malinaw sa isip ni Mateo ang dapat gawin. Hindi niya maaaring iwan ang baryo at hindi niya rin maaaring itago ang anting. Kung ito ang hinahanap ng mga aswang, lalapit at lalapit ang mga ito. "Maglalagay tayo ng bantay ngayong gabi," sabi niya. "Hindi lamang sa isang bahay, sa buong baryo." "Paano?" tanong ng matanda. "Sa liwanag," sagot niya, "at sa presensya. Magsisimula ang paghahanda bago lumubog ang araw." Tinulungan siya ng ilang kalalakihan na maglagay ng mga lampara sa gitna ng baryo. Hindi sa labas ng mga bahay, kundi sa iisang lugar. Pinayuhan niya ang lahat na doon magtipon kapag gabi, sa halip na mag-isa sa kani-kanilang bahay. Habang papalubog ang araw, nagtipon ang mga tao sa gitna. Tahimik, ngunit may bahagyang pag-asa. Ang mga lampara ay nagbibigay ng mainit na liwanag at ang presensya ng bawat isa ay tila nagbibigay lakas. Si Mateo ay nakatayo sa gilid, nakaharap sa direksyon ng kagubatan. Ang anting sa kanyang leeg ay mas mainit kaysa dati, parang may nalalapit. Unti-unting dumilim ang langit, walang buwan, walang bituin. Parang may ulap na mas makapal kaysa karaniwan. At sa gilid ng liwanag, may unang aninong gumalaw. Hindi ito pumasok sa liwanag. Nakatayo lamang sa pagitan ng mga puno. 1, 2, 3. Paramdam lamang. Hindi pa umaatake. Naramdaman ni Mateo ang presensya sa kanyang tabi. Hindi niya nakikita, ngunit malinaw. Parang may asong tahimik na nakaupo sa kanyang kanan, handang sumunod sa bawat galaw niya. Lumalapit sila. Bulong ng matandang babae. "Hayaan mo," sagot ni Mateo. "Hindi sila papasok hanggat hindi nila alam ang hangganan." May isang anino ang sumubok lumapit sa gilid ng liwanag. Sa sandaling iyon, biglang uminit ang anting sa leeg ni Mateo. Parang may tahimik na ungol sa hangin, hindi mula sa tao, kundi mula sa isang bantay na hindi nakikita. Huminto ang anino, umatras. Isa pang anino ang sumubok sa kabilang panig. Parehong nangyari. Hindi sila makapasok sa liwanag na may presensya ni Mateo. Ngunit sa likod ng mga puno, may mas malaking anino. Hindi ito gumagalaw. Nakatingin lamang. Naramdaman ni Mateo ang kakaibang lamig mula roon. Mas matanda. Mas malakas. Hindi sila basta aalis, sabi niya.
May pinuno sila. Ano ang gagawin natin? Tanong ng isa sa mga lalaki. Maghihintay, sagot ni Mateo. At hindi tayo maghihiwalay. Lumipas ang oras. Ang mga anino ay nanatili sa gilid ng liwanag. Hindi umaatake, ngunit hindi rin umaalis. Parang sinusukat ang lakas ng anting at ng baryo. Habang lumalalim ang gabi, naramdaman ni Mateo na mas bumibigat ang presensya sa kagubatan. Ang malaking anino ay tila papalapit, dahan-dahan ngunit tiyak. At sa unang pagkakataon, naramdaman niyang may paparating na laban na hindi lamang laban sa mga aswang, kundi laban sa isang nilalang na matagal nang naghihintay. Hinawakan niya ang anting sa kanyang leeg. Mainit ito. Buhay. Handa ako, bulong niya. Sa dilim ng kagubatan, may isang pares ng matang nagliwanag. Mas malinaw, mas matalim kaysa sa iba. At sa sandaling iyon, alam ni Mateo na ang tunay na pinuno ng mga anino ay dumating na. Hindi gumalaw si Mateo kahit naramdaman niyang nagbago ang hangin sa paligid. Ang presensya sa gilid ng kagubatan ay hindi tulad ng iba. Mas mabigat, mas malamig, at mas matagal nang naroon. Ang mga aninong kanina ay tila nagmamasid lamang ay biglang naging tahimik, parang naghihintay ng utos. Sa gitna ng baryo, nanatiling magkakatabi ang mga tao. Ang mga lampara ay patuloy na nagbibigay ng liwanag, ngunit ang dilim sa paligid ay tila mas makapal kaysa dati. Walang hangin na dumaraan sa mga dahon, walang tunog ng kuliglig. Parang huminto ang gabi upang magbigay daan sa kung ano ang paparating. Sa pagitan ng mga puno, unti-unting lumitaw ang isang anyo. Payat, matangkad, at halos walang anyong makilala. Hindi ito tuluyang lumapit sa liwanag. Nakatayo lamang ito sa hangganan kung saan nagtatagpo ang dilim at liwanag. Naramdaman ni Mateo ang bigat ng presensya. Ang anting sa kanyang leeg ay uminit ng husto, halos parang nasusunog sa balat. Ngunit hindi siya umatras. Matagal ka naming hinintay, sabi ng tinig mula sa dilim. Malalim at malamig, ngunit malinaw. Hindi sumagot si Mateo agad. Tumingin lamang siya sa anyo. Kung ako ang hanap ninyo, ako ang kausapin ninyo, sagot niya. Hindi ikaw, tugon ng tinig. Ang dala mo. Humigpit ang hawak ni Mateo sa anting. Hindi ninyo ito makukuha. May sandaling katahimikan. Pagkatapos, bahagyang gumalaw ang anyo. Hindi ito lumapit, ngunit ang presensya nito ay tila lumawak. Hindi mo alam ang pinagmulan niyan, sabi ng nilalang. Hindi mo alam kung kanino ito tunay na pag-aari. Alam ko kung sino ang nagbantay sa akin, sagot ni Mateo. At hindi ko ito ibibigay. Sa sandaling iyon, may malamig na hangin na dumaan sa gilid ng liwanag. Ang mga lampara ay bahagyang kumislap. Ang ilang anino sa paligid ay gumalaw, parang susubok pumasok. Ngunit sa tuwing lalapit sila, may hindi nakikitang hadlang na pumipigil sa kanila. Naramdaman ni Mateo ang presensya sa kanyang tabi, ang tahimik na bantay na hindi nakikita. Parang may asong nakatayo sa kanyang kanan, matatag at hindi umaatras. Hindi ka nag-iisa, sabi ng nilalang sa dilim. May nagbabantay sa iyo, nararamdaman ko. Kung nararamdaman mo, sagot ni Mateo, alam mong hindi ka makakalapit. Humina ang hangin, ngunit ang presensya ng pinuno ay hindi nawala. Sa halip, tila mas naging malinaw. Hindi kami nagmamadali, sabi nito. Ang baryong ito ay maliit. Ang mga tao rito ay mahina. Maaari kaming maghintay hanggang mapagod ka. Maghintay ka, sagot ni Mateo. Hindi ako aalis. Sa likod niya, naramdaman ng mga tao ang tensyon sa hangin. Ngunit walang naghiwalay, walang umalis sa liwanag. Ang kanilang sama-samang presensya ay tila nagbibigay ng dagdag na lakas sa hangganan na pumipigil sa mga anino. Lumipas ang ilang sandali na tila mas mahaba kaysa oras. Walang umatake, walang lumapit, ngunit walang umatras.
Sa wakas, nagsalita muli ang nilalang. May darating na gabi na hindi sapat ang liwanag. May darating na sandali na mapapagod ang iyong bantay. Kapag nangyari iyon, babalik kami. Pagkatapos ng mga salitang iyon, unti-unting naglaho ang anyo sa pagitan ng mga puno. Ang mga anino sa paligid ay sumunod, isa-isa, hanggang sa wala nang natira kundi ang karaniwang dilim ng kagubatan. Ngunit hindi bumalik ang normal na pakiramdam. May naiwan na bakas ng presensya, isang paalala na hindi pa tapos ang lahat. Unti-unting huminga ng malalim si Mateo. Ang anting sa kanyang leeg ay nanatiling mainit, ngunit hindi na kasing tindi. Tumingin siya sa mga taong nasa paligid. Pagod, ngunit buo pa rin. "Uuwi muna kayo," sabi niya. "Magpahinga, ngunit huwag maghiwa-hiwalay, manatili sa malapit sa isa't isa." "Babalik ba sila?" tanong ng matandang babae. "Babalik," sagot niya, "at mas handa na sila sa susunod." Habang unti-unting naghiwalay ang mga tao at bumalik sa kani-kanilang bahay, nanatili si Mateo sa gitna ng baryo. Tumingin siya sa kagubatan, kung saan naglaho ang pinuno ng mga anino. Alam niyang hindi pa ito ang tunay na laban. Isa pa lamang itong pagsubok. Sinusukat lamang siya. Sinusukat ang lakas ng anting. Sinusukat ang tibay ng baryo. Hinawakan niya ang anting sa kanyang leeg. Sa kanyang isip, malinaw ang pakiramdam ng bantay na hindi nakikita. Ang presensyang matagal nang kasama niya. "Hindi tayo uurong," bulong niya. Sa malayo, sa loob ng kagubatan, may mahinang galaw. Hindi na kasing lapit. Ngunit hindi rin tuluyang nawala. Ang gabi ay natapos na may pansamantalang katahimikan. Ngunit sa puso ni Mateo, malinaw na ang susunod na mga gabi ay mas mabigat, mas mahirap, at mas mapanganib. Ang pinuno ng mga anino ay umatras, ngunit hindi sumuko. At sa oras na dumating ang mas madilim na gabi, babalik ito upang kunin ang anting o wasakin ang sino mang hahadlang. Sumikat ang araw na tila pagod din sa nangyaring gabi. Bagaman walang sumalakay, dama ng buong baryo ang bigat ng banta. Ang mga tao ay nagising ng tahimik, walang karaniwang sigla. May mga naglinis ng bakuran, may nagpakulo ng tubig, ngunit lahat ay may pakiramdam na parang may nakatingin pa rin mula sa malayo. Si Mateo ay hindi natulog. Sa gilid ng baryo, sa ilalim ng punong balete, nakaupo siya habang hawak ang anting sa kanyang palad. Ang init nito ay hindi na tulad ng nakaraang gabi, ngunit hindi rin tuluyang nawala. Parang may tibok na mahinang umaayon sa kanyang hininga. Lumapit ang matandang babae, may dalang tubig at tinapay. Tahimik niya itong inilapag sa tabi ni Mateo. "Kailangan mong kumain," sabi nito. "Mahaba pa ang laban." Tumango si Mateo, ngunit hindi agad kumain. Tinitigan niya ang anting. "May sinabi ang pinuno nila kagabi," sabi niya. "Hindi ko alam ang pinagmulan nito, pero naramdaman niyang hindi ito sa akin nagsimula." Umupo ang matanda sa tabi niya. "May mga anting na hindi ginagawa ng tao," sabi nito. "May mga anting na ibinibigay upang magbantay. At may mga anting na pinangangalagaan ng mga nilalang na mas matanda pa sa mga kwento." "Kung ganoon," sagot ni Mateo, "bakit nila gustong bawiin?" "Dahil may binabantayan ito," sagot ng matanda. "At baka may darating na panahon na kailangan nila iyon." Tahimik ang hangin sa ilalim ng puno. Tumingin si Mateo sa kagubatan sa di kalayuan. Kahit maliwanag ang araw, tila may bahagi ron na hindi tinatamaan ng liwanag. "May naaalala pa ako," sabi ng matanda. "Noong bata ako, may isang albularyo na dumaan dito. Sinabi niya na ang mga anting na may anyong aso ay may tungkuling magbantay sa isang hangganan. Hindi lamang sa tao laban sa aswang, kundi sa balanse ng dalawang mundo." "Anong hangganan?" tanong ni Mateo. "Sa pagitan ng mundo ng tao at ng mundo ng mga nilalang," sagot nito. "Kapag nagising ang anting,
Ibig sabihin may nagbabago sa hangganan at may mga nilalang na gustong makatawid. Natahimik si Mateo. Unti-unti niyang naunawaan ang bigat ng sitwasyon. Hindi lamang baryo ang nakataya. Kung totoo ang sinasabi ng matanda, ang anting ay susi sa isang mas malawak na bagay. Hindi ko ito maiiwan, sabi niya. Hindi mo dapat iwan, sagot ng matanda. Pero baka kailangan mong alamin kung saan ito nagmula. Tumingin si Mateo sa anting. May isang lugar sa bundok, sabi niya. Doon ko ito nakuha. Doon nawala ang aso. Kung ganoon, sagot ng matanda. Baka doon din nagsimula ang lahat. Tahimik silang nag-usap habang unti-unting umiinit ang araw. Sa baryo, nagsimula ng kumilos ang mga tao. May ilan na nagayos ng mga lampara. May ilan na naghanda ng pagkain para sa gabi. Hindi na sila tulad ng dati na walang alam. Ngayon, may kamalayan na sila sa banta. Sa hapon, nagtipon si Mateo sa gitna ng baryo at kinausap ang mga tao. Hindi sila agad babalik, sabi niya. Magmamasid muna sila, pero hindi ibig sabihin ay tapos na. Kailangan nating maghanda sa susunod na gabi. Ano ang gagawin natin? Tanong ng isang magsasaka. Magkakasama pa rin tayo sa liwanag, sagot ni Mateo. At maglalagay tayo ng bantay sa gilid ng baryo. Hindi upang lumaban, kundi upang makita kung saan sila nanggagaling. Pupunta ka ba sa bundok? Tanong ng matandang babae. Tumingin si Mateo sa direksyon ng kabundukan sa malayo. Kailangan, sagot niya. Kung hindi ko malalaman ang pinagmulan ng anting, hindi ko malalaman kung paano ito ipagtatanggol. Natahimik ang mga tao. Alam nilang mapanganib ang bundok, lalo na sa gabi. Ngunit malinaw na iyon ang susunod na hakbang. Hindi ngayon, dagdag ni Mateo. Kapag handa na ang baryo, kapag kaya na ninyong bantayan ang isa't isa kahit wala ako sandali. Habang lumalalim ang hapon, naramdaman niya ang bahagyang init ng anting. Hindi ito babala ng agarang panganib, kundi parang paalala. Parang may humihila sa kanya patungo sa bundok. Sa sandaling iyon, alam niyang hindi lamang depensa ang laban. Kailangan niyang alamin ang lihim ng anting, ang pinagmulan nito, at ang dahilan kung bakit ito hinahanap ng mga aswang. Dahil kung hindi niya iyon mauunawaan, darating ang gabi na kahit ang bantay na hindi nakikita ay maaaring hindi sapat. Tumingin siya sa malayo, sa linya ng bundok na bahagyang natatakpan ng ulap. Doon nagsimula ang lahat. At doon marahil magaganap ang susunod na hakbang ng laban. Sa kanyang leeg, ang anting ng aso ay muling uminit. Parang sumasang-ayon sa desisyon. Madaling araw pa lamang ay gising na si Mateo. Ang baryo ay tahimik, ngunit hindi na tulad ng dati. May pakiramdam ng pag-iingat sa bawat galaw ng tao. Ang mga bahay ay sarado pa. At ang usok mula sa iilang lutuan ay manipis at mabagal ang pagangat sa hangin. Sa gitna ng baryo, nakatayo si Mateo habang pinagmamasdan ng bundok sa malayo. Bahagyang natatakpan ito ng hamog, ngunit malinaw ang hugis nito laban sa maputlang langit. Doon niya nakuha ang anting. Doon nawala ang asong matagal na sumunod sa kanya. At marahil, doon magsisimula ang kasagutan. Lumapit ang matandang babae, may dalang maliit na supot. May dala ako para sa paglalakbay, sabi nito. Hindi ito sandata, pero makakatulong sa pag-iingat. Tinanggap ni Mateo ang supot. Sa loob nito ay may asin, ilang tuyong dahon, at isang piraso ng tela na may ukit ng aso. Maingat niya itong inilagay sa kanyang bag. Hindi mo kailangang mag-isa, sabi ng matanda. May ilang lalaki na gustong sumama. Umiling si Mateo. Mas mabuti kung manatili sila rito. Kailangan ng baryo ng bantay habang wala ako. Hindi ako magtatagal. Aalamin ko lang ang kailangan kong malaman. Tumingin ang matanda sa anting sa kanyang leeg. Kung may sagot sa bundok, ibabalik ka rin yan dito. Tumango si Mateo. Hindi siya nagsalita pa.
Alam niyang may panganib sa pagpunta roon, ngunit hindi na niya maaaring ipagpaliban. Habang hindi pa malinaw ang pinagmulan ng anting, patuloy na babalik ang mga aswang. Bago tuluyang sumikat ang araw, umalis siya. Tinahak niya ang landas patungo sa bundok na dati na niyang dinaanan. Ang lupa ay mamasa-masa at ang hangin ay malamig. Habang papalapit siya sa kakahuyan, napansin niyang mas tahimik ito kaysa dati. Walang huni ng ibon, walang galaw ng hayop. Sa unang bahagi ng bundok, normal pa ang lahat. Ngunit habang papalalim siya, naramdaman niyang unti-unting umiinit ang anting. Parang may gumagabay sa kanya sa isang direksyon. Naalala niya ang gabing nawala ang aso. Nasa parehong lugar siya noon. May sumugod na aninong hindi niya malinaw na nakita. Ngunit bago pa siya maabot, tumalon ang aso at hinarap ang nilalang. Pagkatapos ng gabing iyon, nagising siyang mag-isa at ang anting ay nasa kanyang tabi. Huminto siya sa isang maliit na clearing sa gitna ng kagubatan. Dito niya natagpuan ang anting noon. Ngayon, mas malinaw ang pakiramdam, mas mabigat ang hangin, at ang anting sa kanyang leeg ay mas mainit. Lumuhod siya at hinawakan ang lupa. May kakaibang lamig na parang may bakas ng presensya. Tumingin siya sa paligid. Ang mga puno ay tila mas matanda sa karaniwan, mas makapal ang mga ugat. May mahinang galaw sa gilid ng clearing. Hindi agad kumilos si Mateo. Sanay na siyang hintayin ang unang galaw ng iba. Maya-maya, may lumitaw na anyo sa pagitan ng mga puno. Hindi ito aswang. Mas maliit, mas payat. Ngunit hindi rin tao. Nakatayo ito sa lilim, hindi lumalapit. Bakit ka bumalik? Tanong ng tinig. Malinaw, ngunit may kakaibang lalim. Hinahanap ko ang pinagmulan ng anting, sagot ni Mateo. At ang dahilan kung bakit nila ito gustong bawiin. Tahimik ang anyo. Pagkatapos ay lumapit ng kaunti, sapat upang makita ang hugis. Hindi ito nakakatakot, ngunit hindi rin pangkaraniwan. Para itong tagabantay ng lugar. Hindi iyo ang anting, sabi nito. Ibinigay sa iyo upang magbantay. Kanino? Tanong ni Mateo. Sa hangganan, sagot ng nilalang. At sa mga taong hindi kayang magbantay sa sarili. Naramdaman ni Mateo ang bahagyang pag-init ng anting. Bakit nila ito kinukuha? Dahil humihina ang hangganan, sagot ng nilalang. Kapag nawala ang anting, mas madali silang makakatawid. Mas marami sa kanila ang makakapasok. Tahimik ang hangin sa clearing. Naramdaman ni Mateo ang bigat ng katotohanan. Hindi lamang baryo ang nakataya. Kung mawala ang anting, lalakas ang mga nilalang na nagmumula sa dilim. Bakit ako? Tanong niya. Bakit sa akin ito napunta? May sandaling katahimikan. Pagkatapos, sumagot ang nilalang. May nagbantay sa iyo. May nagbigay ng sarili upang manatili sa iyo ang anting. Hanggat suot mo ito, may bantay ka. Naalala ni Mateo ang aso. Ang tahimik na presensya na palagi niyang nararamdaman sa tabi niya kapag umiinit ang anting. Kung ganoon, sabi niya, hindi ko ito ibibigay. Hindi mo dapat, sagot ng nilalang. Ngunit darating ang gabi na susubukan nilang kunin ito ng buong lakas. Hindi lamang sa baryo, dito rin. Tumingin si Mateo sa paligid ng clearing. Ang katahimikan ay tila mas mabigat ngayon. Parang may nagmamasid mula sa mas malalim na bahagi ng kagubatan. Kailangan mong bumalik sa baryo, sabi ng nilalang. At maghanda, ang susunod na gabi ay hindi tulad ng mga nauna. Babalik ba sila rito? Tanong ni Mateo. Babalik, sagot nito. At kapag nangyari iyon, ikaw ang unang haharap. Unti-unting umatras ang anyo at naglaho sa pagitan ng mga puno. Naiwan si Mateo sa clearing, hawak ang anting. Sa sandaling iyon, malinaw sa kanya ang lahat. Ang anting ay hindi lamang proteksyon. Isa itong susi sa balanse ng hangganan. At hanggat nasa kanya ito, hindi siya titigilan ng mga aswang.
Tumayo siya at nagsimulang bumalik sa baryo. Ang anting sa kanyang leeg ay patuloy na mainit, ngunit ngayon ay may bagong pakiramdam, parang may layunin. Habang pababa siya ng bundok, naramdaman niyang mas mabigat ang paparating na gabi. Hindi na ito simpleng pagmamasid o pagsubok. Darating ang oras na susubukan ng pinuno ng mga anino na kunin ang anting sa harap niya. At kapag dumating ang gabing iyon, hindi sapat ang simpleng pagbabantay. Kailangan niyang harapin ang pinuno. Kailangan niyang ipagtanggol ang hangganan. At kailangan niyang patunayan na ang bantay ng anting ay hindi uurong. Pagbalik ni Mateo sa baryo, papalubog na ang araw. Ang liwanag ay may kakaibang kulay, maputla at tila mabilis mawawala. Naramdaman niya agad na iba ang hangin, mas mabigat, mas tahimik, parang may naghihintay. Napansin siya ng mga tao at unti-unting nagtipon sa gitna ng baryo. May pag-aalala sa kanilang mga mukha, ngunit may bahagyang pag-asa rin. "Ano ang nalaman mo?" tanong ng matandang babae. "Hindi nila titigilan ang anting," sagot ni Mateo. "At hindi lang sa baryo sila aatake. Kapag humina ang hangganan, mas marami pa ang makakatawid. Kailangan nating maging handa ngayong gabi." Nagkatinginan ng mga tao. Alam nilang mas mabigat ang darating. "Magtipon pa rin tayo sa gitna," sabi ni Mateo. "Huwag kayong magkakalayo, panatilihin ang liwanag, at huwag kayong matatakot." Habang naghahanda ang baryo, ang araw ay tuluyang naglaho sa likod ng bundok. Ang dilim ay dumating ng mas mabilis kaysa dati. Walang buwan, walang bituin. Ang langit ay tila natakpan ng makapal na ulap. Sa gitna ng baryo, muling nagsindi ng mga lampara ang mga tao. Ang liwanag ay mainit, ngunit tila maliit laban sa lawak ng dilim sa paligid. Si Mateo ay nakatayo sa gilid ng liwanag, nakaharap sa kagubatan. Ang anting sa kanyang leeg ay nagsimulang uminit ng dahan-dahan. Hindi tulad ng dati na biglaan. Ngayon, unti-unti, parang may papalapit na hindi nagmamadali. Lumipas ang ilang sandali. Tahimik ang paligid. Pagkatapos, may narinig siyang mahinang galaw sa pagitan ng mga puno. Isang anino ang lumitaw. Sinundan ng isa pa, at isa pa. Hindi sila agad lumapit. Nakatayo lamang sa hangganan ng liwanag, parang nagmamasid. Ngunit ngayon, mas marami sila kaysa dati. Naramdaman ng mga tao ang presensya at mas lumapit sa isa't isa. Walang nagsalita, walang umalis sa liwanag. Humigpit ang hawak ni Mateo sa anting. Naramdaman niya ang presensya sa kanyang tabi, ang tahimik na bantay na matagal nang kasama niya. Hindi niya nakikita, ngunit malinaw ang pakiramdam. Lumalapit na sila, bulong ng matandang babae. Tumango si Mateo. Magiging mas matapang sila ngayong gabi. Unti-unting gumalaw ang mga anino. Hindi pa rin pumapasok sa liwanag, ngunit mas malapit na. Mas malinaw ang kanilang anyo. Mahahaba ang mga galaw, at ang kanilang mga mata ay kumikislap sa dilim. At pagkatapos, mula sa mas malalim na bahagi ng kagubatan, may isang presensyang muling dumating. Mas malamig, mas mabigat, mas matanda. Lumabas ang pinuno ng mga anino. Hindi pa rin ito tuluyang lumapit sa liwanag. Ngunit ang presensya nito ay tila bumalot sa buong paligid. "Bumalik ka," sabi ng malamig na tinig. "At dala mo pa rin ang anting." "Hindi ko ito iiwan," sagot ni Mateo. "Hindi namin hinihingi," tugon ng nilalang. "Kukunin namin." Sa sandaling iyon, ang hangin ay tila humigpit. Ang mga anino sa paligid ay sabay-sabay na gumalaw, ngunit hindi pa rin lumusog, parang naghihintay ng hudyat. Naramdaman ni Mateo ang matinding init ng anting, halos parang may sariling buhay. At sa tabi niya, ang presensya ng bantay ay naging mas malinaw. Parang may asong nakatayo sa kanyang kanan, nakaharap din sa dilim. "Hanggang kailan mo ito mapipigilan?" tanong ng pinuno. "Pagod ka rin, tao ka rin. Hanggang kailangan
sagot ni Mateo. Tahimik ang sandali. Pagkatapos, may isang anino ang sumubok pumasok sa gilid ng liwanag. Sa sandaling iyon, biglang uminit ang anting at may hindi nakikitang puwersa na pumigil dito. Napaatras ang anino. Isa pa ang sumubok. Parehong nangyari. Ngunit hindi umatras ang pinuno. Nakatayo lamang ito sa dilim, nakatingin kay Mateo. Hindi sapat ang liwanag, sabi nito. Kapag humina ang bantay mo, babalik kami. Hindi siya hihina, sagot ni Mateo. May bahagyang katahimikan. Pagkatapos, marahang gumalaw ang pinuno. Hindi ito lumapit, ngunit ang presensya nito ay tila dumaan sa paligid. Parang sinusukat ang lakas ng hangganan. Naramdaman ni Mateo ang pagod sa kanyang katawan. Hindi siya nasasaktan, ngunit may bigat sa hangin na tila kumukuha ng lakas. Alam niyang sinusubukan siyang ubusin ang paghihintay. Ngunit hindi siya gumalaw. Hindi siya umurong. Lumipas ang oras. Ang mga anino ay nanatili sa gilid ng liwanag. Ang pinuno ay hindi umaalis, ngunit hindi rin umaatake. Parang sinusubukan lamang kung hanggang saan ang tibay ng depensa. Sa wakas, nang malalim na ang gabi, nagsalita muli ang pinuno. Darating ang gabi na wala kang sapat na lakas, sabi nito. Kapag dumating iyon, babalik kami. At sa susunod, hindi na kami maghihintay. Unti-unti itong umatras. Isa-isa ring naglaho ang mga anino sa pagitan ng mga puno. Naiwan ang baryo sa gitna ng mabigat na katahimikan. Hindi agad nagsalita si Mateo. Nakatingin lamang siya sa kagubatan. Ang anting sa kanyang leeg ay patuloy na mainit, ngunit unti-unting humuhupa. Hindi pa tapos, sabi niya sa wakas. Susunod, hindi na sila magmamasid lang. Tumingin ang mga tao sa kanya. Pagod, ngunit buo pa rin. Magpahinga kayo, sabi niya. Kailangan nating mag-ipon ng lakas. Dahil ang susunod na gabi, maaaring doon magpasya ang lahat. Habang unti-unting bumabalik sa kanilang bahay ang mga tao, nanatili si Mateo sa gitna ng baryo. Tumingin siya sa bundok sa malayo at sa kagubatan sa paligid. Alam niyang papalapit ang sandali na haharapin niya ang pinuno ng mga anino nang hindi na lamang sa hangganan ng liwanag. At kapag dumating ang gabing iyon, hindi sapat ang simpleng pagtatanggol. Kailangan niyang lumaban. Kailangan niyang patunayan na ang bantay ng anting ay hindi kailanman aatras. Hindi na nag-aksaya ng oras ang baryo sa umagang sumunod. Alam ng lahat na ang mga gabing lumilipas ay hindi basta pagsubok lamang. May darating na sandali na hindi na sapat ang paghihintay sa liwanag. At si Mateo, sa gitna ng lahat, ay malinaw na alam na malapit na ang sandaling iyon. Mula pa sa madaling araw, abala na ang mga tao. Ang ilan ay nag-ayos ng mga lampara at apoy sa gitna ng baryo. Ang iba naman ay nagtipon ng pagkain at tubig upang hindi na kailanganing lumabas kapag sumapit ang gabi. Hindi sila sanay sa ganitong paghahanda, ngunit natuto sila mula sa mga nagdaang gabi. Hindi na sila naghiwa-hiwalay. Hindi na sila nag-iisa. Si Mateo ay tahimik na naglakad sa paligid ng baryo. Sinuri niya ang bawat gilid, bawat daan patungo sa kagubatan. Ang anting sa kanyang leeg ay may banayad na init, parang palaging gising. Sa bawat hakbang niya, nararamdaman niya ang presensya ng bantay na hindi nakikita. Parang may kasamang tahimik na aso na hindi lumalayo sa kanyang tabi. Sa ilalim ng isang puno malapit sa gilid ng baryo, tumigil siya. Tumingin siya sa direksyon ng bundok at kagubatan. Doon nagmumula ang banta. Doon magmumula ang susunod na pagsubok. Lumapit ang matandang babae at umupo sa tabi niya. Hindi ka pa rin nagpapahinga, sabi nito. Hindi pa maaari, sagot ni Mateo. Ramdam ko na mas malapit na sila ngayon. Mas malala ba sa mga nauna? Tanong ng matanda. Tumango si Mateo. Hindi na sila magmamasid lang. Susubukan na nilang kunin ang anting. Tahimik ang sandali sa pagitan nila.
Ang hangin ay bahagyang gumalaw, ngunit may kakaibang lamig. May takot ka ba? Tanong ng matanda. Hindi agad sumagot si Mateo. Pagkaraan ng ilang sandali, nagsalita siya. May pag-iingat, pero hindi takot. Hanggat narito ang anting, hindi ako nag-iisa. Tumingin ang matanda sa leeg niya. Nararamdaman mo pa rin ang bantay? Palagi, sagot niya. Lalo na kapag lumalapit sila. Lumipas ang maghapon sa paghahanda at katahimikan. Walang kakaibang nangyari sa liwanag ng araw, ngunit naman ang lahat na may nagmamasid mula sa malayo. Kahit ang mga hayop ay tila hindi mapakali, ang mga aso sa baryo ay hindi tumatahol. Nakahiga lamang sila malapit sa mga bahay, parang may kinikilalang presensya na hindi nila nakikita. Pagsapit ng hapon, nagtipon muli ang mga tao sa gitna ng baryo. Ang mga lampara ay inihanda, at ang mga bata ay pinaupo sa gitna kasama ang matatanda. Walang gustong maiwan sa dilim. Si Mateo ay nakatayo sa gilid, nakaharap sa kagubatan. Ang anting sa kanyang leeg ay unti-unting umiinit. Mas maaga kaysa dati. Mas malinaw ang babala. Nang tuluyang lumubog ang araw, dumating ang dilim ng biglaan. Mas makapal. Mas malamig. Parang may dumating na ulap na hindi karaniwan. Sa gilid ng kagubatan, may unang aninong gumalaw. Sinundan ng marami pa. Hindi na sila nagtatago. Hindi na sila nagmamasid lamang. Lumapit sila sa hangganan ng liwanag, mas malapit kaysa sa mga nakaraang gabi. Naramdaman ni Mateo ang presensya sa kanyang tabi. Ang tahimik na bantay na hindi nakikita. Mas malinaw ngayon. Parang nakahanda. At last, sabi ng malamig na tinig mula sa dilim. Lumabas ang pinuno ng mga anino. Mas malinaw ang anyo nito ngayon. Hindi pa rin lubos na makita, ngunit mas matatag ang presensya. Mas malapit sa liwanag. Hindi na kami maghihintay, sabi nito. Humigpit ang hawak ni Mateo sa anting. Hindi ko ito ibibigay. Hindi mo kailangang ibigay, sagot ng nilalang. Kukunin namin sa lakas. Sa sandaling iyon, gumalaw ang mga anino. Hindi pa tuluyang sumalakay, ngunit mas malapit, parang naghahanda. Ang anting sa leeg ni Mateo ay nag-init ng husto. Parang may apoy sa loob nito. At sa tabi niya, naramdaman niya ang presensya ng bantay. Matatag, hindi umaatras. Hindi kayo makakapasok, sabi niya. Makakapasok kami kapag napagod ka, tugon ng pinuno. At mapapagod ka. Tahimik ang baryo. Walang sumigaw, walang tumakbo. Nakatayo lamang ang mga tao sa liwanag, magkakasama. Lumipas ang ilang sandali na tila mas mahaba kaysa oras. Ang mga anino ay patuloy na sumusubok lumapit. Sa bawat hakbang nila, ang anting ay umiinit at may hindi nakikitang puwersa na pumipigil sa kanila. Ngunit naramdaman ni Mateo ang pagod. Hindi sakit, kundi bigat. Parang may humihila sa lakas niya. Alam niyang sinusubukan siyang ubusin ng paghihintay. Tumingin siya sa mga tao sa likod niya. Nakatayo sila, nagtitiwala. Hindi siya maaaring umatras. Hindi ako uurong, bulong niya. Sa sandaling iyon, tila lumakas ang init ng anting. Parang may sumagot sa kanyang loob. Ang presensya sa kanyang tabi ay naging mas matatag. Napahinto ang mga anino, kahit ang pinuno ay tila nag-alinlangan. Matibay ka, sabi ng nilalang. Pero darating ang sandali na kailangan mong harapin kami ng mag-isa. Hindi sa liwanag ng baryo, kundi sa hangganan mismo. Kung kailangan, sagot ni Mateo, hahapain ko. Tahimik ang sandali. Pagkatapos, unti-unting umatras ang pinuno. Isa-isa ring umatras ang mga anino. Hindi sila tumalikod, ngunit dahan-dahang naglaho sa pagitan ng mga puno. Naiwan ang baryo sa mabigat na katahimikan. Ngunit alam ni Mateo na hindi ito tagumpay. Isa lamang itong paghahanda sa huling laban. Tumingin siya sa kagubatan. Susunod, bulong niya, sa hangganan na mismo. Sa kanyang leeg,
Ang anting ay patuloy na mainit, parang handa na sa paparating na sandali. Madaling araw pa lamang ay gising na si Mateo. Hindi siya natulog ng mahimbing. Ang gabi ay lumipas na parang isang mahabang paghihintay at kahit umatras ang mga anino, alam niyang hindi iyon pag-atras ng takot. Isa lamang itong paghahanda. Ang pinuno ng mga anino ay hindi susuko hanggat hindi nito nakukuha ang anting. Tahimik ang baryo sa unang liwanag ng araw. Ngunit ngayon, ang katahimikan ay hindi na lamang takot. May bahid na rin ng determinasyon. Ang mga tao ay nagising ng mas maaga. Ang ilan ay naglinis ng paligid. Ang iba ay nagayos ng mga lampara at pagkain. Hindi na sila umaasa na may ibang darating upang iligtas sila. Natuto silang tumayo ng magkakasama. Si Mateo ay naglakad sa gilid ng baryo, sa hangganan ng kakahuyan. Doon siya tumigil at tumingin sa malayo. Ang bundok ay bahagyang natatakpan ng ulap. Doon nagmula ang anting. Doon nagsimula ang lahat. At doon din marahil magtatapos ang laban. Naramdaman niya ang banayad na init ng anting sa kanyang leeg. Hindi ito babala ng agarang panganib, kundi parang paalala na malapit na ang sandali. Sa kanyang tabi, ang presensya ng bantay ay malinaw. Parang may asong nakatayo, tahimik ngunit handa. Lumapit ang matandang babae. Hindi na sila magtatagal, sabi nito. Alam ko, sagot ni Mateo. Hindi na nila ako susubukin lang. Tatawagin nila ako sa hangganan. Pupunta ka? Tanong ng matanda. Tumango siya. Kailangan. Hanggat nandito ang baryo, patuloy silang lalapit. Kung haharapin ko sila sa hangganan, doon matatapos ang laban. Tahimik ang matanda. Hindi ka mag-iisa, sabi nito. Narito kami. Manatili kayo rito, sagot ni Mateo. Kung mawala ang liwanag sa baryo, mas madali silang makapasok. Kailangan ninyong magbantay sa isa't isa. Nang tuluyang sumikat ang araw, naghanda si Mateo. Hindi siya nagdala ng maraming bagay. Isang matibay na kutsilyo lamang at ang anting sa kanyang leeg. Ngunit alam niyang ang tunay na sandata niya ay hindi ang dala, kundi ang lakas na kasama ng anting. Bago siya umalis, nagtipon ang mga tao sa gitna ng baryo. Walang maingay na paalam. Tahimik lamang silang tumingin sa kanya. May takot sa kanilang mga mata, ngunit may tiwala rin. Babalik ako, sabi ni Mateo. At kapag bumalik ako, hindi na sila makakalapit. Walang sumagot, ngunit tumango ang mga tao. Sapat na iyon. Tinahak niya ang daan patungo sa bundok. Ang kagubatan ay mas tahimik kaysa dati. Parang alam ng mga puno at hangin ang mangyayari. Habang papalalim siya, unti-unting umiinit ang anting. Hindi na ito mahinang init. Malinaw na babala. Nang makarating siya sa clearing kung saan niya unang natagpuan ang anting, tumigil siya. Tahimik ang paligid. Ngunit hindi ito katahimikang payapa. Katahimikan ito ng paghihintay. Lumabas ka, sabi niya sa dilim. Hindi nagtagal, may presensyang dumating. Mas malamig, mas mabigat, at mas malinaw kaysa sa mga nakaraang gabi. Lumabas ang pinuno ng mga anino. Hindi pa rin lubos na makita ang anyo, ngunit malinaw ang presensya. Nakatayo ito sa hangganan ng clearing. Dumating ka, sabi ng malamig na tinig. Para matapos na, sagot ni Mateo. Hindi pa huli, sabi ng nilalang. Iwan mo ang anting, umalis ka, at hahayaan namin ang baryo mo. Umiling si Mateo. Hindi ko ito iiwan. Kung ganoon, sagot ng pinuno, dito matatapos ang lahat. Sa sandaling iyon, gumalaw ang hangin. Ang mga anino sa paligid ay lumitaw. Hindi na sila nagtatago. Hindi na sila nagmamasid. Nakatayo sila sa paligid ng clearing. Naramdaman ni Mateo ang matinding init ng anting. Parang may sariling tibok. At sa tabi niya, ang presensya ng bantay ay naging malinaw na malinaw. Parang may asong nakatayo, handang sumugod kung kailangan. Hindi mo ito makukuha, sabi ni Mateo.
Makukuha namin. Sagot ng pinuno. Kapag humina ka, sa sandaling iyon, gumalaw ang mga anino. Hindi sila sumugod ng sabay-sabay. Lumapit sila ng dahan-dahan, sinusubukan ang hangganan. Sa bawat hakbang nila, umiinit ang anting at may puwersang pumipigil sa kanila. Ngunit naramdaman ni Mateo ang bigat. Hindi sakit, kundi pagod. Parang may kumukuha ng lakas sa hangin. Huminga siya ng malalim. Hindi siya umatras. Hindi siya tumalikod. Hanggang dito na lang, sabi niya. Sa sandaling iyon, tila lumakas ang init ng anting. Parang may sumagot mula sa loob. Ang presensya sa kanyang tabi ay gumalaw. Hindi niya ito nakita, ngunit malinaw ang pakiramdam. Isang bantay na matagal nang kasama niya. Napahinto ang mga anino. Kahit ang pinuno ay tila nag-aalinlangan. Hindi ka nag-iisa, sabi ng nilalang. Hindi kailanman, sagot ni Mateo. Lumipas ang sandali na tila mas mahaba kaysa oras. Ang hangin ay mabigat. Ang mga anino ay nag-aalangan. Sa wakas, nagsalita ang pinuno. Hindi ito ang huling pagtatagpo, sabi nito. Ngunit sa ngayon, hindi pa namin ito makukuha. Unti-unti itong umatras. Isa-isa ring naglaho ang mga anino sa paligid. Naiwan si Mateo sa gitna ng clearing, hawak ang anting. Tahimik ang kagubatan, ngunit malinaw sa kanya na may nagbago. Hindi pa tuluyang tapos ang laban, ngunit naipakita na niya na hindi niya ibibigay ang anting. Huminga siya ng malalim at nagsimulang bumalik sa baryo. Ang anting sa kanyang leeg ay unti-unting lumamig, ngunit may natitirang init. Isang paalala na ang bantay ay naroon pa rin. Pagdating niya sa baryo, sinalubong siya ng mga tao. Walang malakas na sigaw, tahimik na pagtingin lamang. At nang makita nilang buo siya, may bahagyang pag-asa na sumibol sa kanilang mga mata. Hindi pa tapos, sabi ni Mateo. Pero hindi na sila kasing lakas ng dati. Tumingin siya sa kagubatan sa malayo. Alam niyang babalik ang mga anino balang araw. Ngunit alam din niyang handa na siya. Sa kanyang leeg, ang anting ng aso ay nanatiling tahimik ngunit buhay. Hanggat suot niya ito, may bantay na hindi nakikita. At hanggat may bantay, may hangganang hindi basta matatawid. Ang laban ay hindi pa ganap na natatapos. Ngunit sa araw na iyon, nanatiling matatag ang hangganan. At si Mateo, ang sundalong may anting ng aso, ay patuloy na magbabantay. Wakas,